Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Welcome back sa aming channel. It's Jude, your California Pinoy Nurse Gardener. Tapos ngayong araw, garden tour ulit tayo. Bi-monthly na garden tour. Check natin kasi madaming growth na nangyari sa ating garden. So, tara, check natin. So, una, dito tayo sa likod sa ating 6x3 na raised bed. Madaming dito, mga gulay. So, meron nga tayong apat na dito sa first na raised bed. Meron tayong apat na apricot zebra tomato. Tapos sa kabila may apat namang better boy. Tapos tatlong sweet Jenny cantaloupe, mga marigold, tapos dalawang sayote. So, yeah, tara check natin. Laki na ng mga natin mga tomato. Grabe yung growth nila Halos mahigit 2 feet na itong tomato na to. Grabe. Tapos yan, may mga bulaklak sila diyan. Diyan din sa taas. Hindi pa sila nagbubuka para ma-pollinate. Tapos ito, single vine lang to. Yung mga suckers tinatanggal natin para isang isang vine lang siya. Tapos yung kanyang mga trellis, mga tomato trellis, meron tayong mga hooks diyan. Tapos iniipit lang ng ating mga tomato clips. Ayusin natin at masikip na. Yan, so apat na apricot zebra. Tapos ito nga, sabi ko may mga pa dito. Ito, sweet Jenny cantaloupe. Nagkaka-side shoes na din siya So yung mga side shoes na yan, dyan manggagaling yung mga prutas, mga fruits. Tapos ito, may dalawang dito, dalawang nag-sprout na seeds. Hindi ko alam kung anong klaseng seeds to. So malalaman na lang natin pag tumubo siya, pag nagbunga. Tapos yan yung pangalawa nating sweet Jenny cantaloupe. Tapos yan yung pangatlo. Yan. Lahat na sila nagsa-side shoots na. So nice. Tapos yung ating sayote, lumalaki na rin siya. Dito siya aakyat Tapos yan yung magiging trellis niya. Diyan siya magkakalat. Yan. Diyan siya aakyat. Tapos ito yung ating better boy na tomato. Indeterminate din ito. Tapos gagawin din natin itong mga single vine. Yan, may mga na siya dyan, may mga flowers na siyang lumalabas. Apat. Tapos mga marigolds. Mostly ng mga marigolds nagsisimula na silang mag-bloom. Baka pa yan, 2 weeks, another 2 weeks. Bubukas na yung mga bulaklak nito. Lalabas na yung mga bulaklak nito. Yan. Tapos yung ating Nantes carrots. Meron na siyang mga carrots dyan, yung kung kita nyo. Hayaan lang natin dyan. Pag nangailangan tayo ng carrots, saka tayo kukuha. Ito, mayroon tayong dalawang dito.
5-gallon container ng mga carrots. Same din, mga Nantes carrots din yung mga ito. Tapos dito sa second na raised bed, meron tayong 8 na na apricot zebra tomato. Mostly yan. Mostly meron silang mga flowers. Tapos mga suckers, tanggalin lang natin yung mga suckers. Yan kasi yan, hinuhugot niya yung mga nutrients. Instead na mag-focus yung halaman sa taas, huhugutin yung sucker yung mga ibang nutrients, kaya madadivert yung nutrients. Tanggalin natin mga suckers na yan. Yan. Tapos mayroon tayong 4 na dun dito. Sweet Jenny Cantaloupe. Lumalaki na sila. Kasi nga sabi ko, tag-init na. This past few days, nasa high 80s yung temperature. Ito, mga heat-loving yung mga to, kaya nagti-take off na sila. Kung maaalala nyo yung huling video natin na garden tour, maliliit pa yung mga to eh. So just a matter of 2 weeks lang eh, ang dami ng growth dito sa ating garden. Tapos yung dalawang gourd, upo, yan laki na, lumalaki na sila Nice. So dyan din, magsishare sila ng trellis. Share sila ng ng trellis sa ating mga sayote. So hopefully kasya yung yung ating pergola para sa trellis ng ating mga gourd and chayote. Nice. So yeah, ito pa lang dalawang raised bed, ang dami ng growth dito. Tapos dito sa may container, patatas. Ang dami na talagang aphids Nag-start na akong mag-spray actually kaso nung nakakita ko ng ladybug sa ating roses, tinigil ko na. Oh man, dami. I think kailangan ko na mag-spray ulit. Anyway. Tapos dito sa dalawang container, kung maaalala nyo, dati may carrots dito, naka-interplant itong mga onion. Pero since mga bulbing onion ito, mga sweet Spanish Utah jumbo onion, kailangan nating tanggalin yung mga carrots, kaya tinanggal natin last time. Tapos hayaan nating mag-bulb itong mga onions natin. So yan, dumadami na yung kanyang mga dahon, lumalaki na yung iba. So hopefully maka-harvest tayo ng mga onion bulbs dito pagdating ng panahon. Tapos ito, kung kita nyo, mayroon tayong 3 dito. Armenian cucumber. Lumalaki na rin sila. So dito sila magte-trellis naman. Mayroon silang trellis dito. Tapos sa likod niya, mayroon tayong mga cilantro. So check niya. Armenian cucumber. Tapos cilantro sa likod. Pwede nang i-harvest yan actually. So i-harvest natin. So ito yung first harvest natin ng cilantro for the season. Cut and grow din ito. Parang yung mga kale, mga Swiss chard. Bango. Presko, presko. Tapos after 2 weeks, for sure may maka-harvest ulit tayo dito. Kasi nga cut and grow, 'di ba?
So ayan, harvest natin cilantro. Unang harvest natin for the season. Sarap nito, i-omelette natin. Tapos dito naman sa side, meron din tayong dyan, yung ating lemongrass. Tapos dito meron tayong 4 na overwinter na Thai chili pepper. Grabe, daming aphids, nakakainis. Mag-spray na talaga ako mamayang gabi. Dami. Man. Ito yung problema pag ganitong mainit-init na, dadami itong mga aphids. Tapos pag sobrang init naman, dadami yung mga spider mites, mga grasshopper. Ito yung ating pang-4 na Thai chili pepper. Tapos meron tayong dalawang dyan, dalawang King of the North sweet pepper. Ito mga bell pepper naman yung mga to, bell pepper. Tapos yung ating jalapeno. Ito 4 years old na ito. So I think kailangan na nating palitan to ng bago. Tignan ko kung makakabili ako ng jalapeno sa store. Palitan ko yan. Tapos dito meron tayong Better Boy. Mostly lahat ng mga tomato natin mayroon siyang interplant na marigold. Tapos ito, hardneck naman to, hardneck na garlic. Nagbabulb na yung mga to actually. Kung tignan natin. Ito. Yun yung kung kita nyo. May worm dun. Yan, yung puti na yan, Yan, nagbabulb na siya. Nice. Yan lang natin. So, yan. Tapos, merong ibang mga onion. Ewan ko kung bagay itong magkatabi, yung onion saka garlic, kasi hindi lumalaki itong onion Ganyan lang siya. Siguro baka gawin ko na lang tong mga green onion panggisa-gisa. Tignan natin. Kasi hindi na siya, hindi siya lumalaki Dito naman sa ating patio cover, meron tayong mga zucchini. Dito ko sila nilagay kasi hindi nila natotolerate yung araw Nagwi-wilt sila. Meron tayong 5 dito sa area. Tapos ito, King of the North sweet pepper, bell pepper to. Tapos meron ng may female flower nang lumalabas. Ito, female flower, pero hindi pa sila nagbubulaklak. Yan, may mga female flowers na sila 5, meron tayong 5 dito. Tapos kung maalala nyo, nag-harvest tayo ng mga bok choy dito, saka mga lettuce. Nilipat na natin yung ating mga zinnia. So ito magiging zinnia tower yung dalawang to. Yung ating strawberry tower, meron tayong 15 na pots. Tapos bawat mostly ng pot meron 2 strawberry. Yan, nag-sprout na silang lahat. Itong mga bare roots na to, binili ko to sa Amazon So hopefully pagdating ng June, July, makaka-harvest tayo dito sa ating mga strawberries. Tapos dito, yung ating green onion, scallion. Tapos may 2 tayo ditong ito yung mga unhealthy na seedlings. Ayaw ko namang itapon, so nilipat ko na lang dito sa mga paso. Kaya kung titignan nyo sa ating ibang zucchini, maliliit yung mga ito. Tignan natin, baka maka-harvest pa tayo dito. Tapos dito sa 2 15-gallon container, meron tayong 2 King of the North bell pepper, tapos mga zinnia.
Meron siyang naka-interplant na zinnia. Tapos dito, mayroon tayong dalawang Better Boy and mga zinnia. Yan. Nilipat natin yung mga to less than 2 weeks ago. Yung last video natin na nag-sow tayo ng succession planting ng mga seeds. Dito naman, mga garlic naman to. Soft neck garlic. Same yung variety nila doon sa harap. Mga garlic lahat to. Mga soft neck garlic. Ewan ko kung na-overwater ko to kasi nag-yellow na yung mga top leaves niya eh. Pero anyway, chinek ko din tong mga to eh. Nung nakarang araw, nagsisimula na din silang mag-bulb. Mostly yung mga malalaking stem, nagsisimula na silang mag-bulb. Ewan ko, ano ba yung mga to? Siguro aphids yung mga to. Black na aphids. Nakakainis naman. Yeah. Mayang gabi, mag-spray ako lahat ng halaman. Sprayan ko silang lahat. Tapos ito, Better Boy. Ito yung Better Boy dyan. Tapos ito yung roses natin, oh. Ito mga ano to eh, 4 colors. Magsisimula siya dyan sa orange, tapos yellow, tapos pink, tapos white, yung last na magiging flower niya. Astig nga eh. Kakaiba. 4 colors. Nice. Ito mga pepper. Thai chili pepper yung mga yan. Yan. Pasensya na, ang daming dumadang eroplano dito sa amin. I mean, lumilipad na eroplano. Yan. Yan. Roses. Yan, mga roses. Ito naman yung ating onion. Yan, nagbabulb na sila, oh. Mostly. Ginagawa ko dito, ini-spoon ko. Kasi, problem, yung mali ko dito nung tinanim ko, malalim yung pagkakatanim ko. Kaya yung mga bulb niya, nasa ilalim. Kailangan itabi yung soil para hindi siya mahirapang lumaki. Yan, spooning, yun oh. Butter knife to na aking niyupe. Spooning, yung tawag. Ito din, mga onion din to. Yan, mga nagbabulb na mostly. Kailangan lang ng i-spoon para hindi siya mahirapang lumaki. Ito naman, Better Boy din to. Meron tayong isa din dito. Ito magiging trellis na yung poste na to. So pag na-over na ito, dito na siya aakyat. Sunod, mga butternut squash. Yan, lumalaki na sila. Tapos pag akyat niyang mga yan, yan yung trellis nila. Yan, ginawa natin ng trellis last year. Tapos meron tayong dalawang dito, dalawang cantaloupe, sweet Jenny cantaloupe. Ito, mga onion din to. Ito yung sinasabi ko, spooning yan para hindi siya mahirapang lumaki yung bulbs. Tabi lang natin dito yung soil. Tapos yung iba nagbo-bolt na siya, oh. Nakailang tanggal na ako, siguro pang 10 na ito. Natanggal ko yung flower. Man, nagbo-bolt na sila. Kasi yung ewan ko, pabago-bago kasi yung weather eh. Ang init-init, tapos mamaya malamig. Well, sabi nila hindi na daw lalaki itong pag nag-bolt na. Pero hayaan lang natin dyan. Yan yung unang-una nating gagamitin pag nag-harvest tayo.
Tapos meron pa tayong dalawang ano dito, dalawang butternut squash. Isa dito, tapos ito yung pangalawa. Dito naman sila aakyat, yan. Meron silang trellis dyan. So, ang gandang tignan yan pag once na nakakyat na sila dyan, tapos nagbubunga, na nakahang yung mga bunga nila. Ang gandang tignan yan, kaya ano lang, tune in lang para ma-update kayo sa mga growth ng ating mga gulay. Tapos ito, raspberry Liana. So far yung nakikita kong problema lang sa garden natin is yung mga aphids. Daming aphids. Tapos ito, dalawang cantaloupe. Malaki na sila. Nagsa-side shoots na, oh, mga yan, side shoots. Sabi ko nga, dyan manggagaling yung mga cantaloupe fruits. Tapos ito yung ano, last bed natin ng onion. Yung sabi ko nga, yung ano nito, yung variety is ano, Spanish Sweet Utah Jumbo Onion. Sweet onion to. Yan. So ginagawa ko lang, ino-spoon ko yung mga soil around ng onion para matulungan silang lumaki. Kasi otherwise, mari-restrict yung growth nila. Maliit na yung magiging bunga. Yan. Tapos, since nagbabulb na sila, hindi na ako nag-fertilize. Tubig yung kailangan nila. So, everyday naka-on yung irrigation. Tapos, ngayong tag-init na high 80s, nagbibigay ako ng extra water sa evening para make sure na malaki yung bulb ng ating mga onion. Hopefully, ito kung makikita nyo, ito ini-spoon natin. Ito malaki na ito. So far, ito yung pinakamalaki dito sa kabila, sa likod niya. Laki nito. Parang siguro nasa 3 inches yung diameter na nito. Madaming malalaki. Yan. Constant watering lang. Tapos kung may time, spoon lang natin. Okay. Next naman, yung mga patatas natin. Ito, nag-sprout na lahat yung patatas dito. Tapos may isa pa dito. Yan. Nag-sprout na silang lahat. 5 ito 5 patatas yung nilagay natin dito. Tapos ito, check nyo ito. Nung isang araw, nag-healing ako kasi pinupuno natin itong sako. Nag-healing ako. Problema, na-stress yung patatas. Yan nag-wilt yung mga dahon. Hopefully kasi yung sa loob medyo fresh pa. Kaya gawin natin, takpan lang natin ng shade cloth kasi sobrang init. Yan. Tapos ito, raspberry Liana tomato ito. Very healthy lahat ng mga tomatoes natin. Hopefully hindi sila takihin ng mga aphids. Tapos ito din, patatas. Meron tayong 3 sako. Ito yung pangatlong sako ng patatas. Ito, hiniling natin kasabay ng nag-wilt na ating patatas. Nai-stress din sila kaya takpan lang natin ng shade cloth. Tapos dito naman mayroon tayong 3 grow bag, 7-gallon container na grow bag ng mga patatas. Malalaki na sila Tapos nagsisimula na silang mag-flower. Yan, kung pansin nyo, flower. Yan, nagfa-flower na siya. Alam niyo naman ang ibig sabihin pag nagfa-flower. Ibig sabihin, may mga maliliit ng patatas dyan sa ilalim. Yan. So, meron na tayong guarantee na may makaharvest tayo dito. Ito, constant lang, watering. Tubig-tubig lang, mga yan. Tapos ito naman sa ating 27-gallon container, meron din tayong mga patatas dito. Yan. Nagbubulaklak na sila Yung kita nyo, mga bulaklak yung mga yan.
So sabi niyang mga mga eksperto, once na nagbulaklak na itong mga patatas, ibig sabihin nagpo-produce na yan ng mga patatas. So yan, mga bulaklak na siya. Yan. Lang, tubig-tubig lang, lalo ngayong mainit na panahon. So itong mga patatas, lang, pag may time, tubig-tubig lang, splash-splash lang ng water. Kasi lalo na ngayong mainit na yung panahon. Kaya dapat moist tong mga soil ng ating mga patatas. Kasi wala itong wala siyang irrigation. So mano-mano, manual watering yung mga to. So yeah, tapos na nga tayo sa likod. Dito naman tayo sa harap. Check natin yung mga gulay dito sa harap. Actually, unahin natin dun sa gilid. Yung kung saan yung mga raspberry, layan at tomato natin. So ito yung una. Kung mapapansin nyo, meron na tayong mga tomato. Yan, no? Diba? Saya. Yan yung unang-unang tomato na pollinate. So meron tayong 3. Yan. Tapos madami pa dyan. Madami pa siyang mga bulaklak. Ito, determinate to. Tapos yung mga marigolds natin dyan. Ito yung pangalawa. Yan, meron din dyan, oh. Yan, na-pollinate na yan. Nice. Tapos itong dalawang na overwinter natin na mga talong, meron na ding mga bulaklak. Yan, oh. O, diba? Kagandahan ng ino-overwinter kasi nagpo-produce na siya ng ng fruits. Yan. Ito din. May isa din dyan. Nice. Kasi ito yung dalawang tomato. Raspberry layana din mga to. Yan. May mga... Lahat ng tomato na nga natin dito, lahat ng tanim natin tomato, may mga bulaklak na sila. Yan. So, nice. Galing. So, yan. Diba? Ang saya. Tapos, check natin yung iba dito. Tignan niyo yung sunflower natin, oh. Ang tignan niyo yung growth niya, oh. Lalaki na nila. Wow. Yung isa, ito, mahigit 3 feet na ito, oh. Kung maalala nyo yung last video natin, maliliit pa yung mga to. Siguro nandito pa yung mga to. Tapos ngayon, oh, grabe yung growth niya within less than 2 weeks. Grabe. Bilis kasi nga mainit na. This past few days, mga 80s na eh. Mga 80s na yung panahon, yung weather. Tapos yan, ito, mga in-spread lang natin na seeds nung last year. Yan, madami na tayong mga zinnia. Nice. Tapos itong mga hayaan lang natin itong mga cabbage. Hayaan natin dyan hanggang ready nang i-transplant yung mga zucchini. Ewan ko kung mabubuo yung mga to eh. Mainit na yung panahon eh. So hopefully, late na kasing naitanim to. Parang early March ko naitanim to eh. Tapos syempre yung ating mga talong din. Grabe oh. Paggabi kinakagat to ng mga roly-poly. Grabe. Tatakaw nila ah. Mga eggplant. Okay naman sila. So far, nagtra-thrive naman sila dito. O, di ba? Daming daming zinnias. Walang kahirap-hirap yan. Spread lang natin yung seeds niyan, tas tumubo na sila by their own. Syempre, kailangan din ng tubig. Pero, hindi na natin kailangan mag-transplant. Nice. Tapos, yan check nyo yung mga
curly kale natin, oh. Ready na naman silang i-harvest. Di ba? Last time nung nag-garden tour tayo, nag-harvest din tayo nito eh. Tapos after almost 2 weeks eh, ready na naman silang i-harvest. Ito yung ating sweet mama kabocha na squash. Tapos kung mapapansin nyo, i-zoom ko lang saglit. Yan oh. Meron na siyang kalabasa. Pero kailangan pa niya na ma-pollinate. Hindi pa nagbubukas yung kanyang flower. Tapos pag nagbukas ng flower yan, hopefully may male flower din tayong makuha para ma-pollinate natin siya. Galing. Nice. Tapos dito sa area na to, yung ating Hell's Jumbo Cantaloupe. Dami na niyang side branches, side shoots. Tingnan nyo, grabe yung mga roly-poly talaga oh. Binutas-butasan nila yung mga leaves. Tapos ito, kunin na natin. Beets, yan. May mga beets tayo dito. Tapos meron ding isa dito. Kunin na rin natin. Yan. Sarap to, ginagawa ko, binuboil ko ito eh. Matamis siya. Yan, so meron tayong dalawa. Tapos yung ating second na dito. Ating second na Hell's Jumbo Cantaloupe. Tapos dito naman, yung ating pangalawang kalabasa. Yan, wala pang bunga. Pero so far, healthy naman siya. Nice. Tapos ito yung ating lemon. Dami na nilang dami nang na-pollinate. Oh, 'di ba? Yan, dami din diyan, oh. Yan, lemon. Ano to? 3rd year na itong lemon natin. Tapos kasi last year, I think 3 lang yung na-harvest natin dun sa lemon na yun eh. So hopefully ngayon madami-dami siyang bunga. Para the whole year, may supply tayong lemon for the whole year. Tapos check nyo yung ating orange. Yan. Meron na silang bulaklak oh. Nice. Kasing edad to ng lemon. 3 years din to dito sa ating garden nung nilipat natin. Yan oh, may mga buds na siya. May mga flowers. So hopefully bumunga ito this year. Kasi 2 years na siyang walang bunga. Tapos ito yung mga ibang tomato natin. Raspberry Liana din yung mga to. Sabi ko nga, lahat ng mga tomato may mga flowers na. Tapos check nyo yung mga natin. Check nyo yung persimmon tree natin. Ang dami na nilang mga leaves. Yan. So sabi nila, dito sa mga bagong side shoots, dito lalabas yung mga... Oh, meron siya oh. Yun ba yun? Yun ba yung magiging persimmon? Wow. Kung yun ang dami. Kung sakali. Wow. Mga to oh. Magiging persimmon ata yung mga to. Nice. Ito, tinanim natin last year. November last year. Galing to sa binili natin sa Laos. Sunod naman is yung ating chaga beets. Sabi ko nga meron tayong 16 na chaga beets. Lahat na sila nag-swell up na, nag-bulb na. Yan oh. Pero maliliit pa rin, hindi pa siya pwedeng i-harvest. Baka baka by the end of this month or baka pwedeng siguro, yeah, baka by end of this month or early May
pwede na itong i-harvest. Yan, no? Chaga beets. Ito yung mayroong red and white stripes. Yan. Ito malaki-laki na ito. Yan, zoom ko para makita niyo. Yan. Laki. Tapos dito naman sa area, meron tayong 3 row. Itong row na to may mga okra. Tapos may kasamang marigolds. Tapos dito sa 2 row, next 2 rows, mga eggplant, watermelon, tapos isang kalabasa. Yan. So okay naman sila. They look healthy. Yun lang yung mga butas-butas na mga roly-poly. So yeah, check natin. So yan, mga marigold magsisimula na sila magbulaklak. Tapos yung ating mga okra. Meron tayong 6 dito kaso namatay yung isa. Yun, no? Ewan ko kung bakit, pero may 5 na natira. Tapos yan, nakalagay pa rin yung ating mga net kasi mainit pa rin eh. Nasa high 80s pa rin ng sa darating na 2 days, mainit-init pa yung panahon. So yan, itong eggplant. Tapos yung ating pangatlong kalabasa. Tapos eggplant pa rin yan. Yan, eggplant. Dito din sa pangatlong row, yan, same din, eggplant. Tapos yung watermelon. Jubilee watermelon yan. Tapos another eggplant. And yan, watermelon. Yan. Eggplant. Tapos ito, yung ating garlic. Meron tayong 2 dito, raised bed. Puro garlic lahat yung mga yan. Ito is, sabi ko nga, silver white soft neck garlic yung mga to. Tapos check nyo yung mga to. Hindi ko alam kung ano yung mga to. Ewan ko kung aphids to or something. Ewan ko kung ano. Ano kayang gawin ko dito? Dami pa man din. Dito lang sa row na to. Dito sa raised bed. Ay, meron din sa iba. Meron din sa kabilang raised bed. Wow, ano kaya mga to? I hope hindi nila patayin itong mga garlic natin. Kasi nagsisimula ng mag-bulb yung mga to eh. Oh man. We'll see. So yan, na-check natin mostly ng halaman dito sa harap. Next na gawin natin is i-harvest natin yung mga curly kale. Yan. So ito na lang yung natitirang kale natin kasi yung kale natin sa likod, yung dinosaur kale, wala na. Nag-bolt na kaya kailangan na, kaya tinanggal natin nung last video natin. So ito na lang yung natitira. So harvest na ng harvest hanggang sa mag-bolt siya. Yan. Next year, pupunuhin ko to ng madaming kale. Saka cabbage. Nice. Yan na. May isang basket na naman tayo. Tapos kunin natin yung ating bits.
Yan. So yeah, na-check natin yung halaman dito sa harap. Nag-harvest na rin tayo. Huli na to, yung ating mga seedlings sa garahe. Check lang natin saglit. So ito yung mga seedlings natin dito. Ito yung mga Roma tomato. Nagsilabasan na sila. Tapos dito yung ating mga eggplant. Yung Nagasaki lang eggplant. Kaso wala pang nag-i-sprout. Tapos yung dalawang row, kung maalala nyo, yung San Marzano natin. Andyan na sila. Naano ko na sila. Nalipat ko na sila sa mas malaking pots. Yan. So mga to is succession planting for May. Pag-harvest natin ng ating mga garlic and onion, ito papalit sa mga pwesto ng mga yun. So kung maalala nyo yung last video, ito yung mga seeds na sinaw natin. Mostly nagsilabasan na sila. So ayan. Nice. So yeah. Tapos na nga tayo sa ating bi-monthly na garden video. Garden tour. Yan. So, as you can see, umiinit na yung panahon, kaya nag-explode na yung growth ng ating mga gulay. Lalong-lalo na yung ating mga summer crops. So, yan, nakakatuwa kasi, syempre, once na nag-take off na yung mga yan is mabilis na. Kaya, for sure, this coming days, baka mapapabilis yung ating garden tour. Kasi magiging mabilis na rin yung paglaki ng ating mga gulay, ating mga tanim. So, yan. Okay, so that's it. Thank you so much for watching. Thank you again for those who have subscribed. So, thank you for helping us grow our small channel. And hopefully, hindi kayo magsasawang suportahan ang ating small channel. So, yan. Ingat po kayo palagi and may God bless you always. I'll see you again sa ating next video. So, bye for now. Take care always. Bye.